sa mga dugay na gasilimbang nga pamatanon nga gusto mag-upod, pag-pray tagid nga supot-supot na dan subong kag para at least baguhan lang ang focus nga sponsoran. Sige, pag-pray ta na. Next one, palihog. Una sa tanan, pasalamatan tang Ginoo nga ari naman tagit tipon dira sini nga doog nga makasimba sa iya. Aga let's pray gid pagpangamuyo dugang gid nga sa aton nga tag sa kakabuhi nga buksan gid sang Ginoo aton tagipusoon nga ma-realize gid sang insakto bala kung ano ang pagpangalagad sa iya, kung ano ang mga ginahatag nga mga guidelines sa nga aton pastor aton nga pagasundon kung anong mga kinahanglanon sa simbahan kabay nga masuportaran tagid ipangamuyo tagid ang aton mga trabaho, mga extra blessing ta nga pag-pray tagid niyang Ginoo gid maghatag siya sa mga extra income i-pray tagid niya ang Ginoo gid maghatag kag tagaan ta sa maayong lawas kag kalig-on sa adlaw-adlaw nga tanan isipti niya kita tagtipigan niya kita sa pamalatian madamo niya salamat. Amen. Pag-pray ta to ang mga request. Next one, halin sa inyo, palihog. Wrong press, long press. Amen. Okay. Salamat sa Ginoo sa iyang grasya kag kaluoy. Padayon ta prehan ang mga kauturan nga may ginabatsyag kag ang mga kilala ta nga may mga ginabatsyag, especially si Sister Nora nga hopefully sa next week ma-schedule na siya kag maoperahan na. Kag padayon taman prehan ang tagsa ka panimalay ang kalibon gid, especially ng mga tatay. Kag preantang mga prospect sa water baptism si Banahon nga maka-obey na siya sa water baptism. Amen. Pag-pray ta to, mga prospects sa water baptism, si Sir Richel Peralta, ipag-pray ta. The rest ka mga prospect, ang pag-obey gid, pagtrabaho sa Ginoo. Next one sa inyo. Gapasalamat ko no sa prayers no sang church kag pastor no sa kay brother-in-law kay no rin gagainan na tigayon ang iyang operation sang mga 8 AM mga almost 4 hours man ko ng operation niya kag subong siyempre ato naman sila sa ilarom for recovery so praying na lang no sang iyagid nga fast recovery niya kag ang pag-process no idon no kon buwas makagwa sila or sa Friday and then nagapaliwgalon ta sa pag-pray no si Delia Guanzon o ginatawag namon nga si Itsing kay nagpost ng bata niya bala sa social media kapangayo naman bala sang maybe guro sa God na gid man sila kapangayo sang financial nga mga bulig but aton may mo is to pray una to sa Ginoo kay siyempre may mga medical daw treatment sa no kung anong nabatyag ni Itsing but gina-address na lang no, ang concern nila palihog dalon ta lang sa pag-pray kag bisan pang ibanta nga mga uton no nga may mga ginapangbatyag palihog. Amen. Pag-pray ta to si Ma'am Delia Guanzon. Next one, halin sa inyo, palihog. Kaya another one sa inyo. Hello, salamat sa Ginoo sang padayon niya nga pag-sustain sa aton sa mainit na nga panahon no mahalos na nabatsyagan gid ang grabing epekto. So prayan ta nga buligyan kita sang Ginoo sa sini nga taas ang temperature kag padayon taman pray ang parehas ginamen na mention naman ang mayong lawas kag ang mga ang spirituality sang tagsa-tagsa man ang pagtubo padayon ta pray ang mga baguhan kag ang mga dugay na ang mga mensahe ang kaalam nga tag sang Ginoo sa mga nagadala sang pulong sang Ginoo kag ang kon Sunday ang pag-id-id gid sa lesson sa Sunday School kag dito man sa likod sa nagatudlo sa mga baguha sa mga ng sympathizers naton kag sa mga first time visitors prenta nga maski nga matyagan ta maiwat ang pag abot sang mga kalag pero prenta nga padayon kita mag-reach out kag ang kaalam gid paano sila i-nurture sa pulong sang Ginoo kag padayon ta man pray ang palangitan-an sa mga kauturan nga i-bless gid sang Ginoo especially ang mga kauturan ta nga
na nagahandom gid sa buluhaton sang Ginoo ang pag-support gid kag ang pagpalangga. Thank you. Amen. Batian ta to tanan, ipag-pray ta sa Ginoo. Okay, may ara pa dugang palihog. Ipag-pray ta kaligapon ang aton nga lot conflict kaalam kay pastor sa mga taong kapangatubang dira sa aton abogado Attorney Al Rose Bilyoga ang presensya gid ka Ginoo magpatunga sa aton mission pastors kay Pastor Amonet gid dito sa Mambusaw dugang kusog kayo kaalam dito siya sa paghandle sang iya likoton. Amen. Pag-pray ta to. Luwat. Sige, dugang sa inyo. May ara pa. Padayon ta pangamuyan sa mga government agencies natin. Amen. Pag-pray ta sa PNP, makakandak luwat Bible study sa BGMP kag sa Bureau of Fire. Ipag-pray ta mga handol kaalam gid sa ihatag sang Ginoo kag sa munisipyo man. From time to time na patawag si pastor pag-pray ta gid mga empleyado kag mga municipal officials ang kaluwasan gid nila ipag-pray ta. Kag mga ministries padayon public preaching, mga Bible study sa mga boarding houses man, ipag-pray ta sa mga panimalay kag ang pag-disciple gid sa ila. Kaalam sa mga disciplers kag mga soul winners, mga kanakan sang Dios nga involved sa Great Commission, ipag-pray ta palihog. Kag ang pag-bless sang Dios sa iyang abuluhaton. Sige, dugang halin sa inyo. May ara pa additional nga concern. Ipag-pray tamang gali ang apat ka grupo, bisan pa man ang apat ka leader, Sir Raymart, Sir John Sir Emmanuel, kag si Sir Jomar ang kaalam. Amen. Pag-pray tagid ang mga group leaders kag mga members, ipag-pray tagid ang mga goals ng taga-grupo kag salamat sa participation iban nga grupo, mga may goal, may dugang nga vehicle magamit sa pagpanugat. Ipag-pray tagid nga more pa nga involvement kag mas ma-organize kag ipag-pray ta nga alagad gid sang Dios Pastor Ricky kag ang mga group leaders ta ipag-pray ta sila. Next one, sinyo. May ara pa? Padayon ta prihan sir ang atong mga commitment sa atong nga lobby sa city ang paghimuno gid sang Ginoo sa tagsa-tagsa kag pag-pray ta man ang pag-dedicate sa Friday sang bata ni Ihada Rose ang mga bisita nga makadangat gid sa kaluwasan. Amen. Ipag-pray ta na ang pagwali kag ang kaluwasan gid sa mga gapalamati. Sige, may dugang pa. Duwa na lang. Good evening sa inyo tanan. Una, ipagpreta ang aton nga pastor ang pag-ayos ang iyang gitpatyag kag ang puwag kay kadawali gasak ang puwag aton nga pastor ipagpreta ang iyang pag-ayo. Pagpreta ang aton mga kultura dira sa pungsod dai Arne si Sir John Mark kag kay Ma'am Ethel kag upod sa mga kabataan ipagpreta dito ang likod nila kapag tipigid sang Ginoo sa ila. Ipagpreta man ang atong mga kultura dira sa may syudad sa city Day Mamitse kag upod kay Bibi Suwe kag ang atong mga kultura nga sakay sa barko kay Brother Walter pagpreta ang pagtipig sang Ginoo sa iya. Amen. Batian ta to tanan, ipag-pray ta sila. Sige, last nga request. Last one. Isa na lang. Sige. Tagahatagan man sila sa nga dugang pagid niya pagpalangga sa sininga church nga kung ano man ang ila dito nga mga ma-accomplish nga mga sa ilang nga trabaho, hindi sila malipat niya may simbahan niya nagabatiti sa pagpangamuyo sa ila. Pag-pray Amen. tagit, tiyaga buligan taman pray pa lapo tagit sa Ginoo mas Toto Ronald niya kabay Ginoo man magtipik siya sa Manila kaga kabay nga mabuksan gid nga tama man na nga panghuna-una at tagipuso na nga may simbahan niya pangamuyo sa iya nga to sa saya trabaho nga masipti siya sa daw nga tanan dagdagan sa mayong lawas kaga bisan pa sa tagsa ka mga panimalay nga mga matutom nga naga suporta sini nga simbahan nga Ginoo gid ang patunga kag magahatag sang kabakot sa ila kalig-on sa mga ginikanan sa tatay kag sa iloy kag sa subong man sa mga kabataan. Kabay gid ang Dios ang maghatag gid sang dugang nga mga probisyon kag dako nga palanawon sini nga simbahan nga
madamo pa kalag nga malambutan. Damo nga salamat. Amen. Batihan ta to. Ipag-pray ta ka Diyos aton nga tinion amo lang nang malabutan ta, but every Saturday 6 p.m. may prayer meeting sa mga membro attend kag amo na sa subong amo lang na ang aton mapangamuyan kung may mga additional pa karon si pastor kag sa inyo dalaan na lang sa personal mo nga tion sa pagpangamuyo. This time ma-recognize ta sa mga bisita. Salamat nangin kaupod namon kamo subong nga gabi kapag nalawag ang imo pangalan pangabay sa pagtindog kag makamusta kamo karon makilala sang kauturan kag makantahan ka namon. Sige, una naton nga bisita si Jorimel Cañete sa Apoloista, bisita sang Group 1. Amen. Sige, palihog pungko na. Another one si Jenny Dalaget sa Tipakla, 16 years old, bisita sang Group 4. Amen, ma'am. Another one si Maria Liza Alipan sa San Dionisio pa. Bisita sang Group 4. And then si Christine Dilatori sa Upak, 7 years old. Bisita sang Group 2. And then si Christine Cordova sa Upak man, 8 years old. Amen. Then si Kian Dilatori sa Upak man, 9 years old. Bisita sang Group 2. Amen. Another one si Angel May Cordova sa Upak. Amen. 12 years old, mga bata nga bisita. Then si Niola Artates, 13 years old. Bisita sang Group 2. Amen, ma'am. Then si Adrian Artates, 7 years old. Amen. Then si Idmar Artates, 9 years old. Then si Philip Lungno. Amen. Mga bisita sang Group 2 sa Tipakla. Then mga koturan ta sa Limere, bisita sang Group 2 ni tanan si Miles Aguinido, 15 years old. Amen. And then si Aldriana Bagisik. Ano yung Bagisik o Bagsik? Okay, bisita sang Group Gyapon. Then si John Cedric Bagsik. Okay. Amen. Mga bisita sang Group 2. And then another one si Dieter Tamayo. Amen. Bisita sang Group 1. And then si Mark Diben Delmo. Si Mark. Amen. Bisita sang Group 2 sa Kasamata. Then last na nga bisita si Rams June Aldana sa Kasamata. Bisita sang Group 2. Mayara pa? Bisita sa bunga gabi. Way nalawag di mo pangalan or way na lista sa libro sang kabuhi. Sige, why na? Bisita. Ay, pabayta nun sa pagtindog. Magkakanta ta sa aton welcome song. Mga bayta, circuit. Okay, magkakanta. SSS, sing, smile, and shake hand. Kamusta ang mga bisita? Welcome, ready now? Sing, welcome to HWBBC. Is the church. Amen. Welcome to HWBBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's Word and Christ. Amen. HWBBC welcomes you today. Amen. Kamusta ang mga bisita? Sing, smile, and shake hand. Amen. Welcome. Amen. Ligaya ng Amen. Tunugan nyo lang kanta. Kagkamusta ang mga bisita. Amen. Amen. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. There's a welcome. Amen. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Amen. Pabilin sa pagtindog, magkakantatan din. Pangabaytang special number. Okay, page number 169.
179. 179. Leaning on the everlasting arms. 179. First and last stanza lang. 179 and then the special number will come. Leaning on the everlasting arms. Okay, first verse now. Ready, sing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine. Amen. Chorus now. Amen. Leaning, safe and secure from all alarms. Amen. Leaning on the everlasting arms. Last verse now. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting. Chorus now. Amen. Leaning, safe and secure from all alarms. Amen. Leaning on the everlasting arms. Amen. Pangabay sa pagpungko kag mamati ta special number. Sound check. Tayo'y nawalay sa Diyos na banal, kamatayan ng pataw sa ating kasalanan. Si Kristo'y namatay, utang ay binayaran. Tungo sa buhay, siya lang ang kailangan. Si Kristo'y nagsabi, ako ang siyang daan, ako ang siyang buhay at katotohanan. Di mapapahamak, di maliligaw, patungo sa langit, siya lang ang kailangan. Walang reliyon, tanyag mang tao, magbibigay katiyakan sa kaligtasan mo. Ang kailangan mo ay tanging si Kristo, naghihintay siya sa pagsisisi mo. Si Kristo'y nagsabi, ako ang siyang daan, ako ang siyang buhay at katotohanan. Di mapapahamak, di maliligaw, patungo sa langit, siya lang ang kailangan. Si Kristo'y nagsabi, ako ang siyang daan, ako ang siyang buhay at katotohanan. Di mapapahamak, di maliligaw, patungo sa langit, siya lang ang kailangan. Tungo sa langit. Padala sa aton sa langit, kundi si Kristo Jesus lang. Amen. And hindi na kinanglanon manaog pa sa langit, magdupa sa cross Kalbaryo, magantos kon masarangan na malang ang aton nga kaluwasan trabahoon. Okay? So, after ta maluwas, dirata ipakita nga tuod-tuod kita nga naluwas. Ang mayong buhat, bunga ini isang kaluwasan nga may ara kita.
Muna gani, no, pag nakabato na ta sa Ginoo, isipon ta na ang paghalong sa aton nga pagkabuhi. Na-notice ninyo nga ang baptist pag makasala lang gamay para sa mga tao daw dako-dako na baptist ka, ha? Di ba? Di ba la baptist ka mo? Hello? Nga aman, sa konsepto nila, ang mga baptist may Ginoo. Amen? Since may Ginoo ta, taas ang standard sa aton pagkabuhi, moral. Amen? Kag muna nga kabalo sila nga ang tuod nga baptist, hindi pa man perfecto pero gatinguha kita nga magkabuhi sang tama nga pagkabuhi. Amo nang second tense ang aton nga kaluwasan, no? May 3 ka tenses ang aton kaluwasan. Ang una, muna ning past tense na we have been saved from the penalty of sin. Naluwas na kita gikan sa penalidad sang sala. Ano na? Impyerno. Subot sa lingon, di na tama impyerno. No? Pero may present pa nga pagkabuhi. No? Diri ni masulod ang una to, ang redemption. Diri ni masunod ang ikaduwa nga tense, ang sanctification. No? We are being saved from the power of sin. As of now, no, luwas kita gikan sa gahom sang sala. Nga hindi tabala magpabilin nyo ulipunon ta sang sala. Are you with me? Amo na nga natudloan gid ta sang tama nga gawi. Kung tatay ka, anong dapat mo nga tama nga gawi? Kung nanay ka, kung anak ka, amen? Kung young people ka, anong tama nga gawi? Kaya nga, no? Kung hindi ta maghalong, ulipunon man tagyapon sang gahom sang sala. Hindi na ta mapaimpyerno, pero daw mapaimpyerno lang yapon ang kabuhi ta, daw wala kinalis. No, wala difference. We are now different. Amen? Hello? No, being saved is a different life compare sa kabuhi sa kalibutan nga waay maluwas. Okay? Now, ang ikatatlo nga tense mo na ang glorification. We will be saved from the presence of sin. We have already been saved from the penalty of sin. Redeem na ta. No, hindi na ta maimpyerno. At present, we are being saved from the power of sin. That is sanctification. And in the future, we will be saved from the presence of sin. Wala na gid ang presensya sang sala. We will be perfect. Okay, that's in the future. So that is glorification. No, that will be the time nga, of course, no, either kuwaon na ta sa Dios by rapture or by death. Amen? So subong ang struggle ta, ang sala. Hello? Pero tindugan ta lang, but as many as receive Him, to them gave He power. Ina nga power, hindi lang na right, I believe, hindi lang na right, but the power as a child of God. Amen? That we can conquer sin because we have God in our lives already. No? And then, but ye shall be witnesses, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. Pagbaton mo sa Ginoo, na baton mong balaan ng Espiritu, so may gahom, may kusog na kita. Amen? Nga tumanon kung anong gusto sa aton Ginoo. Okay? So, amo na, pasalamat nga may Ginoo kita nga labing gamanan. Ang i-pray ta nga personal mga muyo kita nga Lord patubo ako sa spiritual nga pagkabuhi. No, personal. No? I-assess ta sa aton gina maghalin kay bisan ano namon di kun sa personal way ka labot hindi ka gid mag-grow. No? Kumbaga daw bata ka bala nga bisan ano kahungit sa imo kundi ka timo magtikab magbukas ang baba mo. No? Hindi mo maangkon ang nutrients nga dapat maangkon mo para mag-grow ikaw healthy. So ma-start din na iya sa personal nga pagkabuhi.
amo na gani mag-abot gid tayo sa punto nga personally, no, we need to offer, to surrender ourselves to God. Present your bodies a living sacrifice. That is a personal choice. That is a personal decision. Amen? Hindi ka pwede sakpon sang ingod mo. Ikaw gidya. Amo na gani nga, no, pagkatapos mo maluwas, i-pray ni mo, Lord, buligi kong magtubo ko. No, kay kabalo ko, ginluwas mo ko, hindi para maging kasandaran ko. Ginluwas mo ko, hindi para maging problema ko sa imo simbahan. Ginluwas mo ko para maging pagpakamayo. Ginluwas mo ko para mag-ayo kabuhi ko. So, kaya bala mo kung di tala seryosohon, wala may matabo sa kabuhi mo. Sooner or later, madula ka lang. No? Amo nang iban, dugay na naboringan sila sa ila Christian life. Paano hindi mag-boring kay in the first place, why mo mahatag kabuhi mo sa Ginoo? Kag kung wala mo mahatag kabuhi mo sa Ginoo, you don't think kung paano ikaw ya gamiton sang Dios, sagway kaya gapangusisa anong gusto sang Dios para sa kabuhi nimo. Amen. Only those people who will give their lives to God, no? And wanted, mga kauturan, the will of God nga i-reveal sa ila, amo lang ning mga tao nga gamiton sang Dios. Pag ikaw ya hindi mo na personally himuon, why padulungan ang kabuhi mo? Okay, wishy-washy na, no? What will be will be. Okay? So, priya na to na, amen. Kag ako way ko gauntat pangamuyo nga ang isa ka resulta sina padayon sa pag-grow ang attendance naton. Amen. Dapat mag-grow kita, mag-mature kita sa attitude. Are you with me? Sa gawi nga pag-ara ta sa simbahan, seryosohon ta. No, hindi ta maglinabutaw. Ga-joke kita dire pero that is para makakadlaw ta pero hindi yan nga maghinaras-haras kita. Are you with me? No? Labi na kamong mga pamatanon. No? Kay prone sa pamatanon ang magiging haras-haras. So, hindi na maghinaras-haras labi na pag nag-aumpisa na simba. Dapat gani 15 minutes o 10 minutes ara ka na nagapamalandong na. No? Hello. No, gapamalandong na gapungko na gapamalandong na kag wala na damo dapat gani inistorya. Are you with me? No? Para nga pag-start sa kanta, ang tanan bala naka-focus. Hello. Kay kung kaysa manog start na ang iban ka chismis pa ya. Wala sang focus in sakto bla, no? Now muna ipag-pray naton ang pag-grow sa tagsa. Palihog ipag-pray nyo ang amon nga trip, no? Sa next week na sa 28 going to Leyte sa mission emphasis ang aton nga daughter church dito. Pastor Melchor sa ila mission emphasis 2 days na, Friday, Saturday. And then pagka-Domingo ilang church anniversary. So please pray for good health. Amen. Pray for strength and wisdom. Ang tama nga mga mensahe. Amen. Kagang pag-preserve sang Dios ang aton nga puwak kay marathon preaching na. No, and after that pagkabalik naton diri pagkaaga ma-proceed, no, sa Hinigaran. That's why ang mag-upod sa Hinigaran ang listahan nyo na nga daan. Palista na kamo. Okay? Palista na ang gusto mag-upod sa Hinigaran. Now ang inyong na preparahan sa mga may-ara para sa registration kag ang sa barge, no, kay sa salakyan, kay may salakyan man kay dalon ta ng salakyan like last year, no, 3 ka salakyan, 3, 4 ka salakyan ang dala naton. So pag-pray naton na, amen, kag prayer naton ang activity sa Hinigaran.
sa pagpanguna ni Pastor Yumi. Kag kay na nagtawag sa akon para mag-follow up. Kag of course ang subject nga nakatuka sa akon iwali. Now as well as ang sa La Paz man, no? May gap lang nga 1 week. Then ang youth camp naman sa La Paz. So ipag-pray naton. Sa inigaran, Pastor Meljon ang speaker dito. Ang sa La Paz si Pastor Jonathan, ang Amerikanong Tagalog. So, Pastor Jonathan Mislan. Pag pray naton gid, no? Kag may topic man tong again send naman sa akon para sa wali na akon dito. So pag pray naton palihog ang paghimuno sa Dios. Amen. No? So naka-promise na ko ang tanan nga nag-upo dito sa kwan. Nag-upod sa Mambusaw. Libre na sila. Okay. Ang nagligad lang ang boss, why ko yan nag-promise ang maupod sa boss. So, priya naton boss, kay mabuhos dito boss sa flooring. No? Ang kutob sang maupod. So, 4 o'clock yapon mahalin boss kay going sa Mambusaw. Pag pray naton palihog, no? Kay this week na may ngagaw na kay next week another ano naman. Pag pray naton ang mga provisions ng Dios gid kag si Pastor Fernandez Prianta man si Ma'am Norma, no? Kay si Ma'am Norma na ospital naman sang Lunes indigestion. Pero daw ano malang na outpatient man siya. So ginoobserbahan lang siya. Priya naton, no? Ang health nila labi na nga init-init ang panahon. So dalo naton sa pagpangamuyo gid. Amen. No. Kag this time kuha tanay sa aton nga midweek offering before ta mamati sang mensahe. Okay? We ask the ushers to come. Kamu nga mga aser, balakwaon nyo nga daan, hindi na kamo maghambal nga dili kay kakadili kita. Okay? Bala nyo naman na nga pagkasunod sina makuha kita sang offering. Okay? So, isa pa nga priya naton mag-grow kita sa aton giving. No, mga young people pa kamo natudloan kamo sang tama kay pamaagi ni San Dios para i-bless kamo. Di kamo mamati na sagwa ang ginapangwartahan kamo di. No? Ano gid pilagid ang kwaon namon sa inyo? Kung mangwarta kami. Are you with me? Amen. No, ginatudloan kamo ya sang proper para pakamayuhon kamo sa Dios. Amen. All right? Kag kisay ning gahambal nga gapangwarta kita, amo man nang wala hinatagan di. You see? Pero mga nagahatag di insakto ya, di bala nalipay kamo ya. Amen. Kay balanda mo. Inaya ginagamit na yan sang yawa para nga i-discourage kita. So, kag ang ginahimo naton diya may biblical foundation na ara na sa Bible. Kung wala sila agapati Bible, wala sila agapati prinsipyo sa Ginoo, bahala sila. Pero hindi lang nila kita ya paghambalon nga agapangwarta ta. Although ini man malikawan, may aragin man abi ang mga grupo nga panunto man ilang ilam mo. So, kisa kakadalahig na lang kita. Pero diriya pasiguraduhon ko sa inyo nga aton nga ginahimo diri nakabase iniya sa Biblia. Amen. Nakabase iniya sa pulong sa Ginoo. Wala niya kita diri ga palagpat. Amen. Kag wala kita diri iya ga pamintaha. Hello. No. So enjoy ta iya ang pagsuporta sa bulaton sa Ginoo. Kay siling ko binhi na nga ginapatubo sang Dios para ibalik man lang sa aton. Okay, kita nyo ang mga nagahatag way na yan napabayan sa Dios. Ini mga wala gahalatag kalamang man gani sila kagariklamo man sa kapikaduhon
Uway man naghatag si Ginoo. At least kita iya, hindi man ta manggaranon gid. Ang importante, natuman tayang Diyos. No? Kaya may padya tayo sa langit. Are you with me? Kundi man ta di manggaranon gid duta ya material importante ya sa langit manggaranon ta. Okay? Amen? So, give from your heart. Kung wala ka gatuo, kag wala man lang sa heart mo, hindi maghatag. No, kung kaduha-duha ka, hindi maghatag. No, kay ang buluhaton sa Ginoo ay manasalig sa imo. Ginagamit lang tayo sa Ginoo nga alagyan. Ang Diyos iya kaya magamit. Sa Bible, uwak, gamit ang Ginoo uwak. Di ba? Uwak, dalok-dalok ng uwak, pero gamit sa Ginoong uwak. Di ba? So, kinanglan na rin sa imo tagipusoon para i-bless ka sa Ginoo. Whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Hindi lang kay bangod ginhambal ko, hindi akong irason nyo, kundi irason nyo ang Diyos, ang pulong sa Diyos. Hindi ka mo magsilingati kay hambal ni pastor, no, hindi na tsakto, okay? Hambal sang pulong sang Ginoo. Alright? Amen? O sige, mag-pray ta. Sa imo Dios namon nga labing gamanan, dalayawon ikaw sa amon tunga, madamo nga salamat sa kaayo mo, sa pagtipig mo sa amon, kag pag-supply mo sa amon mga pagkinanglanon, padayon ka nga magpakamaayo sa sini nga giving, i-bless mo Ginoo mga anak nimo, nga may pagtuo, may pagpalangga sa imo, i-prove sa ila personally, i-prove sa mga tao sa ila palibot, nga negative Ginoo sa sini nga prinsipyo, nga hindi kaya botigon nga Ginoo kundi Dios ikaw nga organize nga ginaplastar mo lang ang amon pagkabuhi kay gusto mo magkabuhi kami sa plastado nga pagkabuhi nga rang imo pagpakamaayo. Ikaw na kabalo magbalik sa madamong pinilo sang pagpakamaayo, ginadayaw ka namon ginapasalamatan ka sa ngalan ni Jesus Christ nga mon Dios ug manluluwas. Amen. God bless us as we give to the Lord. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly, giving day by day, giving. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly, giving day by day. Giving, gladly day by day. Hatag nga malipayon. Hatag nga malipayon. Nga may gugma. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Gladly day by day. Alright, thank you for giving to the Lord. And this time, hindi na tayo magdugay. Kadto na tayo sa pinaka-importante. Ang muning main event naton. Amen? Muning pinaka-highlight sa aton yung pagdililipon. Let us give our undivided attention. Kag ang bugos nga panguna-una ang tagipusoon. Ihatag na to do sa pagpamati sa pulong sa Dios. And allow God to work in your heart. You will never be the same after you allow the Lord to work in your hearts. No, do not allow this gathering to be just another gathering, but allow this gathering to be a life-changing one. Amen. No, nga pagkatapos ini may pagbag-o nga matabo sa imo kabuhi. Pagbag-o para sa ikaayo. Alright? So this time nito ta magadugay, tawgo nato ang aton manugwali.
Okay, Preacher Junjun Rodriguez sa pagwali sa pulong sa Dios. Sound check. Alright, good evening sa tanan. Amen. Praise the Lord. Slingatinon. Salamat, Pastor, sa opportunity nga magamit sa aton nga Ginoo sa pagwali subong sang pulong sang Ginoo. Kay pangabay tanan palug sa pagtindog kag magabukas kita sa aton nga mga Biblia. In the book of 2 Timothy chapter number 3, verse number 14 to 17. 2 Timothy chapter 3, verse 14 to 17. Ara na? Amen. Magadungan sa pagbasa, verse number 14. Go with me. But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given, inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Magapray ta. Dios namon nga labing gamhanan kag balaan namon nga Amay. Thank you, Lord God, sa kaluwasan nga imo ginhatag sa amon, and even, Lord God, for this great privilege, Ginoo, nga makaalagad sa imo. And right now, Lord God, gina-entrust namon sa imo ang bugos nga gathering. Buligi palihog, Lord God, ang amon nga mga attendees, ang mga miyembro nga malig-on Amay sa ilang mga pagtuo. And even, Lord God, ang amon nga mga bisita, kag mga bag-o Ginoo nga mga kauturan, ginapray namon nga padayon ikaw magpaathag sa ila sa kaluwasan, kag Lord God, mas strengthen ang pagtuo sa mga bag-o, kag makaangkon, Lord God, sang kaluwasan, ila binagid Ginoong Dios ang amon nga mga bisita. Lord, gina-entrust namon sa imong ini nga pagtuon, buligi kami, buligi ako, buligi, Lord God, ang tagsa-tagsa, nga mabless Amay sa imong nga mga pulong. Patawad gid sa mga kakulangan kag kasalanan, tiloy amon tagipusoon, amon huna-huna, kag wala iban madayaw, masentrohan sa sining nga gabi, kundi ikaw Ginoo. Batuna palug amon pagdayaw nga may pagpasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You may now be seated, madamo gid nga salamat. So sa sining nga gabi pagatun-an naton a very simple topic about the highest form of wisdom. So very important nga kita bilang tao is makaangkon kita sang paghangop o kung ihibalo samtang gakabuhi kita sa sining kalibutan. And syempre, sa aton nga pagtuon sa matag-adlaw naton nga pagkabuhi, madamo sang mga bagay ang pwede naton matun-an na hanungod sa aton nga Ginoo. And even sa aton nga secular nga pagkabuhi, may mga bagay kita nga ginatry gid naton nga dapat matun-an naton. Have you remember since kinder kita, and then nag-elementary, and then nag-college, makita naton madamo sang mga kinaalam nga gusto i-partake sa aton ang kalibutan. Amo na nga kung aton lang tawon, madamo ang nangin professional, ang pipila dira sa ila may mga master's degree na, may mga doctoral degrees na nga ginauyatan, and ang iban is gadulubli na gid gani. So bali ang tao sa sining kalibutan nagatingwa nga mangin maalam. Nagatingwa nga maangkon bisan pa ang pinaka maabot nila nga kaalam samtang gakabuhi sa sining kalibutan. Amo na madamo nga mga estudyante nagatingwa nga makaangkon sang award, di ba? Right after sang school year, gusto nga ma-declare with the highest honors. With high honors or even with honors na lang. Ang iban gani, makapasar lang. So what I mean to say nga sa sining nga gabi, kita bilang tao, hindi naton gusto nga makonsider bilang mango. Hindi naton gusto nga magpabilin nga ang aton ihibalo is amo lang na. Or hindi naton gani gusto nga mahambalan nga sa pagkamango-mango sa imo. Amo na nga bisan ang mga hindi gani makapasar or ang ining mga wala gani gatutom sa pag-eskwela, bisan pang hindi kabalalo magbasa o mag-isip, hambalon mo na nga mango siya, hindi na magpati. Kaya nga, way siya kabalo mo. Wala siya nakabalo, nga way siya kabalo. So what I mean to say nga, kita by nature, hindi naton gusto mahambalan sang sina nga bagay. Kag diri makita naton sa Biblia, bisan pa ang kalibutan, nag-introduce sang madamo nga mga kinaalam, kag kita ginatry na naton nga abuton di ba? Gusto naton mangin maalam sa sini nga subject, gusto naton mahibaluan ang ginatudlo ni ma'am. Actually, there's nothing wrong about that.
Wala sang problema nga mag-excel kita sa dutanon nga mga ihibalo. Namigid na nga mangin lovers of wisdom kita. Nga pila ka adlaw ikaw ang manunubli ni Socrates, ikaw ang sumulunod ni Plato, ni Aristotle. Kung ang isa pa din naton ka amigo Aristotle. So what I mean to say nga, pwede nga pila ka adlaw mangin maalam ka katulad nila. But you need to consider the greatest and the highest wisdom from the Word of God. Dire sa aton nga ginbasa lang tawan nyo bala. In verse number 15, hambal dire, and that from a child thou hast known, verse number 15, thou hast known the Holy Scriptures which are able to make thee wise unto salvation. Sa siningagabi gusto ko i-emphasize that the highest form of wisdom is the wisdom about salvation. Ano man nga kaalam sa sining kalibutan is no match with the wisdom of God. Is no match kung i-compare naton sa wisdom na hanungod sa kaluwasan. Wala pulos ang mga dutanon nga kinaalam kung hindi naton maintindihan ang nahanungod sa kaluwasan sang aton nga kalag. That's the reason why hindi matuod nga makonsider ang isa ka persona nga maalam kung wala siya nakahibalo kung diin padulong ang kalag niya, kung umabot ang kamatayon. Ang matuod nga maalam sa igtululok sang Dios ang mga tawo nga nakabalo kung diin magakadto ang kalag niya kung umabot ang kamatayon. Anong pulos nga ginapalakpakan ang tao sa sining kalibutan, madamo sa mga plaque of appreciation ang nabaton niya, madamo nga mga ribbons, madamo nga mga trophies, may mga diplomas siya nga ginakaptan, wala inatanan pulos kung ang tao wala hinalungong sa kaluwasan niya. Kaya ang hambal diri sang Biblia, anong pulos ang sina nga mga bagay kung mawala ang kalagsang tao? Amo na nga bisan, wala matayog nga iniskwelahan, bisan ordinaryo lang nga tao sa sining kalibutan, pwede makonsider nga wise o kung maalam sang Dios kung nakabalo siya sang iya nga kaluwasan. Kabalo kamo ang ginatun-an naton diri nga kabuhi. Kabuhi sang isa ka bata nga si Timothy. Nga ginadumdum ni Pablo nga sang bata pa siya, kabalo na sang langit, kabalo na sang kaluwasan niya. Wala na yung naghulat pa si Timothy nga mangin professor siya. Wala yan naghulat ang pulong sang ginukag naghambal kay Timothy nga, Timothy, maalam ka, bangod nga naabutan mo na ang ini nga pagtuon. But, kabalo ka mo, hindi ina-excuse nga hindi kayo magtutom sa pag-eskwela mo. Kag magsiling ka, anyway, sir, kabalo naman ko nga mapalangit ko, bisan hindi na ako magsulod-sulod sa classroom. No, hindi amo ng point. Kaya ang matuod nga maalam, nagapadayon ina sa pagtuon. Kag ang anuman nga mga bagay nga nahanungod sa Dios nga pwede niya matunan, tingwahaan niya gid na iya nga tunan. Kabalo ka mo anong siling sang Biblia in the book of Proverbs chapter 4 and then verse number 7, wisdom is the principal thing. But siguro magsiling kita principal thing, the most important thing sa pagkabuhi sang tao. Kay anong pulos nga mabuhi ang tao sa sining kalibutan nga magminango man lang siya. Nga wala siya kahibalo sang padulungan sang iya nga kalag. Nga hindi niya mabalaan ang purpose sang iya nga pagtinir sa sining kalibutan. Amo na nga ang mga tao nga hindi nila maintindihan ang kagustuhan sang Dios sa ilang nga kabuhi. Lantawan nyo, ang pagkabuhi patuyang lang. Wala sang saysay ang ilang nga pagkabuhi, bangod wala nila nakita ang kagustuhan sang Ginoo para sa ila. Amo nang rason nga kinahanglanon naton ang pulong sang Ginoo para maintindihan naton ang pinaka-importante nga kaalam sa sining kalibutan. Amo na nga hindi kayo magkasubo kung wala mo natapos ang elementary mo. Hindi ka magkasubo kung hindi man tagas gid ang mga grado mo. Ang pinaka-importante nga nagatingwa ka nga mag-alam. Because at the end of the day, tanan ina wala na sang kapuslanan kung hindi ka nagtuon or wala ka may natunan. Kay may mga ara tagas grado mangumango man gyapon. May mga ara nga katagas ang grado niya, si mama niya man ang nag-answer sang module niya. Tagas ang grado with high honors, pero si mama niyang gahimo sang assignment niya. Tiangwa, tagas grado, may award, pero mango.
So, what I mean to say nga, ang importante dire kung anong matuod nga may ara ka. Kagang pinaka-importante nga dapat maangkon naton nga kaalam is the wisdom about salvation. Nga umabot man ang kamatayon, puli tayo sa langit. Kagkabalo ka mo ang Ginoo, hindi niya gusto nga mangin ignorante ang tao na hanungod sa sini nga bagay. Pilit man lang na ginahimo sang demonyo nga himoon ignorante ang tao para mangin kaupod niya sa impyerno. Kabalo ka mo ang demonyo, hindi na to siya hari sa impyerno. Kundi ang impyerno kung tani, amo nang iya nga final destination, amo na ang penalty sa demonyo nga gindalahig niya lang ang tao. Amo na nga dapat makaangkon kita sang paghangop nga ang pinakamataas gali nga ihibalo, ang pinakamataas gali nga kaalam, nga kabalo ka kundi padulong ang kalag mo kung umabot ang kamatayon. It doesn't matter kung pila ang edad mo. Kay kung kisang ginatulok naton nga maalam ang mga gulang na eh. Kung kisang ginatulok naton nga maalam atong mga professional na. You need to understand nga bisan bata ka pa, pwede mo maangkon ang pinakamataas nga kaalam. Ang kaalam sa kaluwasan sang imo nga kalag. Bisan hindi mo na, way ka nagintagaan sang oportunidad nga matapos ang kolehiyo mo. Matapos even ang imong high school. But it does not mean nga hindi ka maalam kung kabalo ka sang kaluwasan. Because the wisest person is the person who knows his salvation. Amo nang pinakamaalam nga tawo. So, amo na sa sining nga gabi, ipipila diri ka mga bagay about the highest form of wisdom, which is salvation ang aton nga pagatunan. Nahanungod sa kaluwasan. Una diri, ang kaluwasan naton, it has the right process of obtainment. May tama ni siya nga proseso para maangkon naton ang kaluwasan. Lantawan nyo balang hambal sang Biblia. In verse number 14, but continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing thou hast learned them, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation. Anong proseso? Through faith, which is in Christ Jesus. Makita naton diri nga ang proseso para maangkon sang tawo ang kaluwasan, wala iban kundi ang matuod nga pagtuo. Kabalo kamo kung magminango ang tawo, ang proseso niya nga gamiton para magpalangit, maayong buhat. Ang gamiton niya, relihiyon. Amo na nga may mga tawo nga hindi magpamati sang pulong sang Ginoo, ang pinakarason nila, relihiyon. Pero pag-abot sa pagtuo sa Diyos, wala sila. You need to understand nga ang pagtuo naton sa Diyos, amo ning naghatag sa aton sang kaluwasan. Amo ning pamaagi nga ginagamit sang Diyos, ginapangita sang Ginoo, nga may ara ang tao para kapalangit siya. Ang siling sang Biblia, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him. But sige, pagtuo ang kaluwasan. Kung gusto sang tao maangkon ang kaluwasan, kinahanglanon niya ang pagtuo sa Diyos. Ang relihiyon, ang maayong buhat, ang anuman nga proseso nga ginahimo sang tao, ginaklaim sang tao nga pamaagi para magpalangit siya, will be good for nothing kag dalon ang tao sini sa impyerno. Amo nang very important nga ma-establish sa aton ang tama kag tuod nga pagtuo. The Bible says, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. But sigaron mag-abot sa tao ang pagtuo nga nagadulong sang kaluwasan kung makapamati siya sang pulong sang Ginoo. Amo na may mga tao nga nagasiling, may pagtuo ko sa Dios nga away kagapamati sang pulong sang Ginoo. Kaya ang matuod nga pagtuo nga nagaresulta sang kaluwasan, bunga ina sang pagpamati sang pulong sang Dios. Without the preaching of the gospel, without the preaching of the word of God, wala sang pagtuo nga magadulong sang kaluwasan sa tao. Pwede nga ang tao may pagpati lang, pero hindi matuod nga pagtuo. Kaya ang matuod nga pagtuo, dapat sigurado ka sang langit. Dapat kabalo ka nga mapalangit ang kalag mo, kung subong mismo nga oras kuhaon ka na sang Diyos. So amo na sa sining nga gabi, binagbinaga abyan. Kung umabot bisa imo, ini mismo nga gabi, ang kamatayon, diin magakadto ang kalag mo.
Kung hindi ka sigurado sang langit, sala ang pagtuo mo. Kaya ang tama kag matuod nga pagtuo, ga resulta ina sa kaluwasan. Sigurado nga kaluwasan. Kag kabalo ka mo, hindi na palagbat. Kag importante gid nga, nabatian naton ang pulong sang Dios. Kaya amo nang pamaagi. Anong siling diri sang verse number 14? Nga sa kay Timothy mang kaabyanan, may nagtudlo sa iya sang pulong sang Dios. May ginikanan siya, may lola siya, may Apostle Paul nga nagtudlo sa iya sang pulong sang Ginoo. Amo na ang rason nga bata pa si Timothy, kabalo na siya nga mapalangit siya. Sigurado na nga mapalangit siya, kay nga aman, isa ka tinion sa kabuhi niya. May mga tao nga nagtudlo sang pulong sang Ginoo, ginpamatian niya, natunan niya, kagintuuhan niya ang pulong sang Dios. It doesn't matter kung pila na kamanugwali ang nabatian mo. It doesn't matter kung adlaw-adlaw ka gapamati sang pulong sang Ginoo. It doesn't matter kung kada panimbahon ari ka. Kung hindi ma-establish sa imo tagipusoon ang matuod nga pagtuo sa Dios, still magapaimpyerno ang kalag mo. Amo na nga may mga tawo nga kaisa lang nakabati, matuod nga naluwas kay nga aman, ginpamatian nila, gintunan nila ang pulong sang Dios, kag gintuuhan nila ang pulong sang Ginoo. Di may mga ara, kapila naman makabati, nga hindi sigurado sang langit. Kapila naman mag-attend, nga mapaimpyerno gyapon ng iya nga kalag. Kabalo kamo ang dako dira nga problema, wala na establish ang tuod nga pagtuo sa iya. Amo na nga sa sining gabi, we need to see to it nga ang pagtuo na establish sa aton nga mga kabuhi. Kaya ang pagtuo sa Dios, kabalo kamo, nagaresulta ini sa matuod man nga kaluwasan. Kag amo ning pinaka-importante nga maangkon sang tawo samtang gakabuhi siya sa sining kalibutan. Nga may pagtuo siya sa Dios, any moment from now, umabot man ang kamatayon, mapalangit ang iya nga kalag. So how about you? Kung tinion mo na nga kuwaon ka sang Dios, din magakadto ang kalag mo. Kung kisang tawo tikalon lang nga may relihiyon, kung kisang tawo tikalon lang nga may ginatuuhan man siya, kung ang ginatuuhan mo hindi makahatag sa imo sang sigurado nga kaluwasan, may sala sa pagtuo mo. Hindi tama na nga pagtuo ang ginapabugal mo. It could be you are just religious but lost. May ginatindugan ka lang nga relihiyon, may ginapakigbatuan ka lang, or may ginapakigbato ka lang nga relihiyon, pero ang kamaturan wala kay relasyon kay Kristo. So amo na very important nga ang pagtuo nga ginahambal naton is not based upon the tradition of men. Kay may mga ara nga magpakamatay sila sa ginahambal nila nga pagtuo, but hindi man nakabase sa Biblia. May mga ara nga, hindi gid kami diya maghalin, halin sang pagkabunag, asa sa kamatayon, pero ang problema, wala basihan sa pulong sang Dios. Amo nang sala nga panindugan sang tawo. Willing niya pakamatyan ang isa ka pagtuo o ang isa ka bagay nga hindi man siya gani sigurado. Amo na sa aton, salamat nga may Biblia. Salamat nga may mga pagtudlo kita nga nagakabatian. Salamat nga may mga tao nga nagpalapit sa aton, kagintugot sa aton nga mabatian naton ang mensahe sang pulong sang Dios. Kung wala sila nagwali diin kita. Kung kisa gaabot ang point sa aton nga kabuhi, ilabi na gid sang bag-o pa lang kita, hikay-hikay gid kita sa manugwali. Hikay-hikay gid kita sa pagtudlo sang pulong sang Ginoo. Para sa aton ang mga public preachers nga na masabad, magahod, wala tupang ila ginahimo. Pero kung maintindihan mo nga ang pagtuo gali, nagaabot kung makabati ka. Kaya nga man, the more nga mabatian mo ang pulong sang Dios, nagakakilala mo ang Ginoo, ano ang kapasidad niya sa pagluwas sa imo. Kaya hindi pwede nga nagtuo ka lang sa Ginoo nga way mo nabatian ang pulong niya. Hindi pwede nga tuuhan mong Ginoo nga wala mo na intindihan ang abilidad niya. Amo na nga ang pagtuo magaabot kung makilala naton ang kaugalingon naton nga wala-wala ta. Wala gali kita kapasidad nga magkadto sa langit kung kita lang, maliban na lang kung magtuo kita sa Dios.
And that's the only way nga ang tao masigurado niya ang langit kung makita niya sa kaugalingon niya nga wala siya gali kapasidad. Nga ang tao hindi gyapon makasigurado sa iyang kaluwasan, kay nga nakita niya pa ang personal niya nga abilidad. Hindi pa nakabase sa pagtuo niya sa Dios. Amo na nga sa sini nga gabi, i-secure naton ang matuod nga pagtuo sa Ginoo. Ang Biblia nagahambal makasasala ang tao, may Ginoo nga mapinatawaron, mapinalanggaon, handa siya nga magluwas sa tao, ang kinahanglanon lang magtuo kita sa iya. No more additional pag-abot sa pagtuo sa kaluwasan. Kaya ang kalibutan, ginahambalan kita nga, dugang isang trabaho, dugang isang relihiyon, dugang isang donasyon. Ang ending sina, wala gyapon piho. So, amo na sa sininga gabi, it has the right process of obtainment. Gusto mo ma-obtain ang kaluwasan? Keep on listening to the preaching of the Word of God. Maintindihan mo ina, dira ka magtuo sa Diyos. So, it may be sa una mo nga pagpamati, naintindihan mo na, kag nagtuo ka. But ang point din nga, padayo na ang pagpamati. Keep on listening, keep on learning, and keep on leaning on the Word of God. Kaya dapat makabati, dapat matunan, maintindihan, and then magtuo ka sa Diyos. Okay? So, ikadua din dito magdugay, not only it has the right process of obtainment, ikadua din, it has the right person as the object. Kabalo ka mo ang matuod nga kaalam sa kaluwasan, kabalo ka mo, may tama na nga persona nga magiging object sang kaluwasan naton. Kabalo ka mong hambal diri sang Biblia, sa verse number 15, if you have your Bibles with you, pwede nyo gini ma-check. Hambal diri sang Biblia. Okay? And that from a child, thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, through faith, which is in what? Christ Jesus. Ina nga persona ang makahatag sang sigurado nga kaluwasan. Ang tao sa sining kalibutan, madamo sang tao nga ginatulok sa pagtuo niya. May mga tao nga itugyan kay Maria ang kaluwasan niya. Kabalo ka mo kung padayon ka nga magtuo kay Maria, mapaimpyerno ka. Kung padayon ka nga magtuo sa mga santos nga ginahambal sang Biblia, mapaimpyerno ka. Amo na nga be wise enough sa tugyanan mo sang kalag mo. Kay si Maria, kag ang mga santos diri nga gin-mention sa Biblia, mga maayo na sila nga mga tao. Pero nagtuo na sila kay Kristo nangin object ina sang kaluwasan nila. Kag nahibaluan nila nga si Kristo lang ang makaluwas. Amo na nga kung magminango ang tao, tawgon niya si Maria sa amo ni nga estado sang kabuhi niya. Kung daw peligro naman sa kadagatan, may taggun naman siya nga mga santos. Kung ato siya sa uma, may lain naman siya nga tawgon. Just imagine, madamo na sang gintawag, confused gyapon ang tao. Nga hindi gyapon sigurado sang langit, madamo ka naman sang gintuuhan. Bangod ina nga mga persona, aside from the Lord Jesus Christ, hindi makahatag sa imo sang paglaom sang langit. Bisan tuuhan mo pa ang tanan nga Diyos-Diyos sa sining kalibutan. Bisan sudlan mo pa ang tanan nga relihiyon. Kung hindi si Kristo ang object sang kaluwasan mo, mapaimpyerno ka. Bisan ubuson mo pa ang nakilala mo nga mga santos, luhod kada gabi, mapaimpyerno ka gyapon. Kay very clear ang Bible. Hambal sang Biblia, Acts 4:12, no other name. Wala na sang iban pang pangalan nga makaluwas sa tao sa sining kalibutan. Kung gusto mo gid iya matuod nga kaluwasan, kay Kristo lang sapat na. Hindi mo na kinahanglanon pa sang mga additional nga tuuhan. Hindi mo na kinahanglanon pa or hindi kinahanglanon ni Kristo sang kabulig para luwason ka. Kung kisang masubo ang ining mga nagahambal nga mabulig niya sa Ginoo nga luwason kita, makabulig ni, ang realidad, way na nakabulig. Ang realidad dira, nagtalang kapagid. Kaya pag-abot sa kaluwasan, hindi pwede nga lain-lain nga persona. Kung gusto naton matuod gid nga kaluwasan, ining mainalamon gid nga kaluwasan, it should be centered on the Lord Jesus Christ. Kung gusto mo ya kaluwasan nga sigurado, mapalangit ang kalag mo,
Dapat kay Kristo kaya magtuo. Dapat siya ang object sang pagtuo mo. You need to understand that Christ is enough. Si Kristo is enough na para dalon ka sa langit. Anong hambal sang Biblia? John 14:6. Jesus saith unto him, hambal ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Butsing kung gusto sang tao nga magpalangit ang iya nga kalag, si Kristo ang nagaisahanon nga dalanon, siya ang nagaisahanon nga kamatuuran, siya ang nagaisahanon nga makahatag sa imo sang kabuhi, umabot ang kamatayon, mapalangit ka kung kay Kristo ka nagtuo. Amo nang masubo antes magtakop ang kabuhi sang tao sa sining kalibutan nga hindi makatalupangod kay Kristo kung sino-sino pang tawgon niya. Mapiyong nagid lang ang mata niya, matapos nagid lang kabuhi niya, si Maria gyapon ang ginaisip niya. Ang paborito niya man gyapon nga mga santos ang ginaisip niya. Ang mga gina-idol niya sining kalibutan, amo man gyapon ang object sang pagtuo niya. You need to understand nga hindi kami akig kay Mary. You need to understand nga hindi kami akig sa mga santos nga ina. They are good as an example for service. But for salvation, they are nothing. Kung gusto mo yung kaluwasan, hindi na sila makabulig. Pero kung sa idea sang pagpangalagad, nami na sila sundon. Si Mary nagsunod sa kabubuton sang Diyos. Ang mga santos, ang mga saints diri, ang mga apostles nga gin-mention sa Biblia, nagpangalagad sila sa Ginoo, buguos nila nga kabuhi. But it does not mean nga magluhod ka, kag magsimba, kag tugyanan mo siya sang kalag mo. I hope klaro na sa inyo nga palangga namon si Mary, hindi si Mary Grace. Palangga namon ang mga santos nga ina. Ginaano na naton ginapakadako na naton bilang example Amo na ginatun-an naton ang kabuhi nila in the book of Hebrews chapter 11. Palangga na naton sila, modelo na sa pagpangalagad. But as far as salvation is concerned, they are not the Savior. Hindi sila ang makadulong sa imo sa kaluwasan. So I hope sa mga bago na intindihan ninyo nga ginatulok man na sila namon sa pagpangalagad. Pero sa kaluwasan, hindi na sila makaluwas. Okay? So, Christ is enough. Christ is exact. Kompleto na, tumpak na si Kristo, and Christ is exclusive. No other name. No other way. No other Savior. There is only one God and one mediator between God and man. The man, Christ Jesus. No other mediator or sino man nga tagapatunga sa Dios kag sa tawo, kundi si Kristo lang. Way na sang iban pa nga dalanon, makapalangit ang kalag naton, kun hindi si Jesus Christ. Kung gusto mo sakyan ang ini nga simbahan para magpalangit ka, nagsala ka. Bangod ang Baptist Church diri sa Ahoy, hindi ni makadulong sa imo sa langit. Bisan igaid mo dang kaugalingon mo sa poste, kag magtinir ka diri bugos mga kabuhi, kung hindi si Kristo ang object sang pagtuo mo, impyerno ka gyapon. Amo na nga very important nga ma-realize naton nga ang kaluwasan is not by religion, not by good works, but only through the Lord Jesus Christ. May gano'y, ang instruction abis ang Ginoo, ginabaliwala sang tao So, amo na very important nga makilala naton ang tuod nga manluluwas. Kabalo ka mo mga bago namon nga mga kauturan kag mga bisita. Nga ginatry namon ini nga explain sa inyo. Bangod ang nakataya diri once nga sala ang Savior nga tugyanan mo sang kalag mo, impyerno ka. Once nga sumala ka sa manluluwas nga tuuhan mo, kaluluoy ang kalag mo. Ang nakataya diri, kalag mo Amo pa hindi ni dapat niya paglahug-lahugan. Mas maayo pa nga ma-offend ka nga nabatian mo ang realidad na hanungod sa manluluwas kumpara nga magkari ka diri padayon sa amon nga pagtililipon and you are comforted nga wala mo ni nabatian kag mas maayo na lang nga na-offend ka. Kumpara nga mas manami na lang nga may binagbinagon ka nga kamatuoran pagpuli mo karon. At least kung hindi ka man magtuo sa ginahambal sang pulong sang Dios, pag abot to sa impyerno,
Magaalingaw-ngaw sa igdulungog mo ang kamatuoran nga ginwali sa sini nga gabi. At least bala pag-abot sang tinion kung hindi ka ginman niya magtuo, kag maakig ka, bangod na batian mo ang ini nga pagtudlo kay idol-idol mo gid ang inang mga santo, para sa imo ginbanatan gid ang imo nga relihiyon, mas maayo na lang na nga magpa-impyerno ka nga may nabatian ka nga kamatuoran. Kumpara nga ginayu-ayuhan ka mo namon, kag wala mo ni nabatian nga kamatuoran. Nga mapatay ka nga ang pagtuo mo sa salagyapon nga persona. Amo na nga namigid nga may Bible. Kaysa tuod lang, if you are not against the Word of God, you will agree with the preaching tonight. Kung hindi ka lang against sa Biblia, kung ikaw lang tuod makaginuogid, makabibliagid, I do believe nga, hindi ka maakig sa nabatian mo. Kundi magpasalamat ka kay na-introduce sa imo ang tama nga manluluwas. Kumpara nga halimbawa, may balatian ka, itudlo ka sa sala nga doktor. Paoperahan ka abi kay Makoy. Nang Nora din ka. Hindi gid maayo ang dangatan mo. Amo na nga pag-abot sa kalag, sang tawo, dapat itudlo ang tawo kay Kristo. Madamo nga mga relihiyon sa sining kalibutan, ihapit danay sa nanay, ihapit danay sa mga alalay. Ang ending, lantawan nyo, bisan kaluwasan niya, sablay. Way klaro, kay madamo sang ginhapit-hapitan, nga manami nga ang Biblia nagatudlo, you can direct to Christ. Pwede mo maangkon ng kaluwasan, paagi kay Kristo, nga wala bulig sang bisan sino man nga tawo. Kung may mabulig man kami, ang pagtudlo lang na. Ang pagwali lang na sa inyo. Pero ang pagkilala nyo sa matuod nga Ginoo, personal nyo na. Kag-amo ng pamaagi sang Diyos actually. Okay? This is the highest form of wisdom. You need to understand niyang kalibutan talang. Para sa ila, the more nga damo ka Savior nga ginakilala, the better. Pero kung wise gidya, Jesus Christ is enough. Amo nang tuod nga kaalam eh. Nga kabalo ka kung sinong ginatuuhan mo, kag kabalo ka kung diin kadalon sang ginatuuhan mo. May mga ara nagahambal nga, Jesus Christ man kuno ang ila. Tinga hindi ka sigurado sang langit. Nga hindi ka 100% sure nga mapalangit ka kung umabot ang kamatayon. Kaya ang hambal mo, si Kristo man ang ginatuuhan nyo. Why not nga diri sa Baptist, buhi pa kita, nga daw, paano nagid kita, ining kung saan bala, halos mapatay kita kasinggitan, nga mapalangit kita. Nga sigurado gid kita nga mapalangit. Bangod nga ang Kristo nga ginatudlo sang Biblia, amo ang gintuuhan naton. You need to understand nga ang tagsa ka relihiyon sa sining kalibutan, may lain-lain man nga Kristo. May Kristo ang mga Muslim nga hindi manluluwas. May Kristo ang mga Jehovah's Witnesses nga tama kagamay lang nga Kristo. May Kristo ang iglesia, no Kristo. Ang Kristo nila, tao na lang. Amo na nga hindi pwede magsiling nga, kami Jesus Christ man. Ang isa kadako nga rason, kung nga agahambal ka nga may Kristo ka, pero nga hindi ka sigurado sang langit, bangod sala na nga Jesus Christ. Base ang negro na nga Jesus Christ sa Quiapo ang gintuuhan mo. Kay kung amo na nga Kristo ang ginatumod mo, impyerno kagid batok pa. Kung ano man na nga klase sang Jesus Christ ang ginatuuhan nyo, kung hindi na makahatag sa imo sang kasiguruhan sang langit, sala na. Kaya nga aman, ang Kristo sa Biblia, madulong sa langit. Sa bisan sino man nga nagtuo sa iya. Ang Kristo sa Biblia nagahambal nga mapalangit gid ang mga magtuo sa iya. Tihaw kam nga nagahambal ka nga may Kristo ka, and then hindi ka sigurado sang langit. Peke na nga Kristo, hindi na according sa Biblia, kag ambot sino na nga Kristo ang ginahambal mo. So, kabalo ka mo, the highest form of wisdom is the wisdom about salvation. It has the right process of obtainment. It has the right person as the object. And then katapusan, it has the right perspective with the outcome. Ang matuod nga kaluwasan,
nga aton dapat intindihon, kaluwasan ini nga may perspective nga ginatulok nga magiging resulta sa kabuhi sang mga niluwas. Amo na lantawan ninyo. In verse number 16, hambal diri, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So resulta ina sang pagwali sang pulong sang Dios. Kag resulta ina sang matuod nga kaluwasan nga natabo sa tawo nga nagtuo sa pulong sang Ginoo. Ang hambal diri sang Biblia may pagbag-o nga mahanabo. Amo ning ginatulok nga magiging resulta sa kabuhi sang nawalihan. Sa kabuhi sang matuod nga nagtuo sa Dios. Hindi man tuod perpekto ang isa ka persona nga nagtuo sa Dios, pero makita naton ang amat-amat nga pagbag-o sa iya nga kabuhi. Amo na sa sini nga gabi kung bago ka pa lang, it may be nga sala pang motibo mo nga ari ka di. It may be nga higko ang pinsar mo, sala ang plano mo, lain-lain ang motibo mo. But kung ikaw matuod nga luwas, matuod nga magtalupangod sa pulong sang Ginoo, you need to understand nga makita gid ang pagbago sa kabuhi mo sa sulod sang panimalay, sa sulod sang aton nga eskwelahan, sa aton nga komunidad. May pagbago nga mahanabo. Amo nang hambal diri sang Biblia that the man of God may be perfect, truly furnished. Kung aton pa intindihon ini, sa mga tao nga matuod nga nagtuo sa pulong sang Dios, mga tao nga tuod nga nagkalaluwas, makitaan gidiya sang kinalain sa kabuhi niya. Sabdungon man ta sang pulong sang Ginoo, i-remind man kita sang kaluwasan kag sang kabuhi nga nagakadapat. But singon ang isa diri ka, magiging perspective sa nga outcome sini is all about modesty. Magsiling kita modesty, hindi niya about sa panapton lang. Magsiling kita modesty, propriety in dress, in speech, and in conduct. But singaron sa kabug-usan nga pagkabuhi sang tawo. Magsiling kita nga propriety, what is proper. But singaron magiging proper ang kabuhi sang matuod nga luwas. Sooner or later, mabago kagid. Bisan ano ka kadungol, kung tuod ka nga luwas, magpadayon pamati sang pulong sang Dios, bag-ohon sang Ginoo ang kabuhi mo. Bisan pa subong, sala ang motibo mo nga ari ka sa sininga pagtililipon, kung matuod ka nga luwas, matuod ka nga magtuo sa Ginoo, bag-ohon ka sang Dios. Tadlungon sang Ginoo ang tagipusuo naton, ang aton nga huna-huna, ang aton nga motibo, bangod sa pulong sang Dios nga nabatian naton. It may be wrong motive ka. It may be ari ka diri nga lalaki, bangod may babayi. It may be ari ka di subong, bangod nga kaupod mo siya gina sa salakyan. But kung matuod ka nga luwas, bag-uhon na sang Dios ang panghuna-huna mo nga kiwi. Ang panghuna-huna mo nga tiko. Kay hindi na iya makabulig sa imo sa pagpadayon sa Dios. Kayang matuod nga luwas, sooner or later, bag-ohon na yan sang Diyos. Padayon nga nagpamati sang pulong sang Ginoo, i-correct sang Ginoo ang aton nga kabuhi. Amo na nga, ang bisan sinuman nga yara kay Kristo, magiging bago siya nga tinuga. Kag ang pagiging bago niya nga tinuga, proseso ina sa padayon niya nga pagpamati sang pulong sang Diyos. Amo na bilang tao makasiling ka, daw ka-imposible na ni nga magbago, daw hindi na ni makorek ang direction sang kabuhi niya, but since nga naluwas, tuod na nga mapalangit ang iya nga kalag, lantawan niyo subong, nangin manami na ang dalagan sang kabuhi niya. Nangin seryoso na siya sa iya nga Kristohanon nga pagkabuhi. That is because of salvation and the word of God that has been preached to him. Amo na nga bisan na kadungol, hindi lang bawali nga magsimba. Basta hindi man panghalit dire ang ginahimo niya, way man siya panumbag, way man siya gaabusar dire. Bisan dungol, invite gyapon. Bisan kalaot sang kabuhi niya, i-invite lang. Pabamatiis ang pulong sang Dios kay kung tuod na nga maluwas, mabag-o na.
Kung tuod na nga nagtalupangod sa pulong sang Dios, bag-o na sang Ginoo. Magiging modest ang kabuhi niya. Okay? So, not only modesty ang ginatulok natin nga perspective, but of course, maturity. Ilan tawan nyo? That the man of God may be what? Perfect. Butsing ganun sina, mag-improve ang kabuhi. Sang tao nga nagtalupangod sa pulong sang Dios nga nakaangkon mismo sang kaluwasan halin sa Ginoo. Hindi na dapat magpabilin nga amo man gyapon kundi dapat may improvement. Isa na sa perspective nga ginatulok naton nga after maluwas ang tao, matudluan, magbakod siya sa iyang pagtuo. Kag you need to understand not only maturity but of course ministry. That the man of God may be what? Perfect, truly furnished unto what? Good works. Butsing ganun, may pagtrabaho, may trabaho nga gusto ipahimo ang Diyos sa kabuhi niya. Amo na sa tanan nga tuod nga nagkalaluwas, may trabaho kita nga dapat himuon. Kag sa mga hindi paluwas, hindi isipa ang ini nga trabaho. You are not obligated to work for the Lord if you are not yet saved. Kung hindi ka pa sigurado sa kaluwasan mo, hindi ka pa pwede magtrabaho sa Diyos. Kaya hindi kaya mabaton sang Ginoo bilang trabahante niya. Kaya ang trabahador sang Diyos, una bes, luwas na. Kag kita nga mga luwas na, we need to understand that we are designed by God for the ministry. Dapat nagapangalagad kita. Dapat padayon kita nga nag-reach out sa kalagsang tao. And the greatest ministry of the church is to reach the lost for Christ. Amo nang pinakadako naton nga buluhaton, nga laboton ang tao nga magapaimpyerno, i-introduce sa ila si Kristo para magpalangit ang ilang nga kalag. So amo na nga hindi lang kita dapat nga naluwas lang, kundi may matabo sa kabuhi naton as a fulfillment of God's plan para sa tanan nga nagkalaluwas. Kabalo ka mo, anuman kadako sang isa ka pamilya, kung wala na dira madugang nga mabunag, pila ka adlaw, maubos ang ina nga apelido. Naintindihan ninyo? Bisan ano pa na kasikat ang mga Gonzales, apelido ni Makoy, kung wala na sang mga kabataan nga Gonzales, nga magkalabunag, maubos ni nga lahi. Maubos ang kaliwat sini. Bisan ano pa kadako sang isa ka barangay, kung wala na dira bata nga mabunag, pila ka adlaw magiging bakanting lote ina. Bisan ano pa kadako sang aton nga pungsod, or gamay ganing Pilipinas, no? Bisan ano pa diri kadamo sang tawo, kung wala na may nagakabunag nga mga Pilipino sa Pilipinas, pila ka adlaw magiging bakanting kalupaan ng Pilipinas. Ang ining simbahan, bisan ano na diri kadamo na sang mga miyembro, kung wala na sang magkalaluwas, kag madugang sa simbahan, bangod wala na nagtrabaho ang mga miyembro, nga laboton ang tawo, kag paipakilala ang Ginoo, kabalo ka mo pila ka adlaw, madula man ang ini nga simbahan. Magiging building na lang ini, nga wala na sang sumilimba, bangod wala na may nagakadugang, wala na may nagakalaluwas, kag nagapadayon sa pagtalupangod sa Ginoo. Kay pila ka adlaw mapatay man kita tanan. Amo na ngang pinaka dapat naton himuon is keep on reaching others for the sake of their salvation. Dapat mangin willing kita nga maggasto. Mangin willing kita nga mag-sacrifice just to reach those people para sila maluwas man kag madugang sa aton nga simbahan. Sa mga tuod na nga luwas, ang plano sang Ginoo sa imo, hindi lang nga magpungko ka dira every time may panimbahon. Ang next nga plano sang Dios sa imo kung dugay ka na nga naga-attend, mangin miyembro ka sang sini nga simbahan. Magpabautismo ka, bangod luwas ka na. Hindi pag ikahuya nga mangin miyembro ka sang sini nga simbahan. Kay kabalo ka mo dako nga dungog nga miyembro ka sang Highway Bible Baptist Church. Waay na sang simbahan diri sa Ahoy, or should I say sa bugos nga kalibutan, nga makasiling ka nga diri lapit sa imo,
nga makasiling ka nga, bulahan ako nga miyembro ako dira. So amo na nga, kung ikaw matuod na nga luwas, klaro sa imong kaluwasan, nakita mo din ang pagtudlo nga, ginabanatan ang sala, ginapalangga ang tawo, gina-exalt ang Ginoo, bulahan ka nga may amo ka na nga simbahan, nga ginaprangka ka nga may pagpalangga. So muna sa mga bag-o nga nagkalaluwas, padayon ka mo nga nagasimba, gakaobserbaran yung simbahan, ang plano sang Diyos sa inyo, hindi lang nga maluwas ka, kundi magsunod ka sa iya. Hindi pagtuguti nga matapos ang kabuhi mo, nga wala ka nakasunod sa Ginoo nga magpabautismo. Ang bautismo hindi para maluwas ka, kundi bangod, luwas ka na. Kag willing ka nga ipahayag publicly ang pagtuo mo kay Jesus Christ. Kung sa mga fraternities gani, wala na huya ang iban magpakilala, no? I'm a member of this particular fraternity. May mga pika pa na, may mga sunog pa na sa lawas, ang iban sila gapakalbo, ang iban sa ila is gatinipon-tipon dira sagwa, and then may mga sign nga ginapakita, tanda nga sila, membros ang sina nga grupo. Ikaw kung matuod ka na nga luwas, kabalo ka mo dako nga dungog, dako nga privilege, dako nga oportunidad nga manginkabahin ka sang sini nga simbahan. So amo na no, i-pray mo sa Dios kung dugay ka na nga naluwas, nga masunod mo ang Ginoo, magpabautismo ka. Kag sa sini nga gabi, kung ikaw bisita, kag hindi pa sigurado sang kaluwasan, ang pinakagusto nga matabo sang Dios sa imo is masigurado mo ang kaluwasan sang imo nga kalag. Mga bisita namon pangabay palihog sa pagtindog. First time visitor sa sini nga gabi. Pangabay palihog. Dasig lang, dasig. Mga bisita, first time mo nga nagsimba. Okay, no? Some more. First time. Sa likod, may ara pa. Dira. Okay, hindi ka mo palihog magkahuya. Kamo, palangga kamo sang Ginoo. Palangga kamo sang sini nga simbahan. And the main reason kung nga gin-invite kamo namon, ginsugat kamo, I don't know kung din mga lugar ninyo, bangod palangga kamo sang Dios. Kag concern ang Ginoo sa kaluwasan sang imo nga kalag. Sa sini nga gabi, you have heard the message, nabatian mo ng mensahe, nga may Ginoo nga willing ka nga luwason. Ang dapat mo lang himuon, mga abyan, mga kabataan, kag satanan, bisan gapungko ka dira kung hindi ka sigurado sang kaluwasan, same nga mensahe ang gusto ko ipaabot sa imo. Ang kaluwasan, madugay na nga nahuman. Gintrabaho na ni Jesus Christ sa cross sang Kalbaryo. Ang kaluwasan, pwede mo na mabaton subong. Ang himuon mo, ako ang nga ikaw isa ka makasasala. Hinulsuli ang imo pagka makasasala, kay ang Ginoo naton handa nga magpatawad sa imo. Handa ang Ginoo nga patawaron ikaw. Ang dapat mo lang himuon diri sa sini nga tinion, seryosoha ang imo nga paghinulsol, kag batuna si Kristo nga may pagtuo, hugot sa imo nga tagipusoon bilang Dios kag personal nga manluluwas. Ining friend mo nga nag-invite sa imo or ang inang ingod mo sa sini nga gabi, hindi mo na siya pwede masakop. Kinahanglanon nga ikaw mismo maghimo sang matuod nga desisyon nga batunon si Kristo bilang manluluwas mo. Sa sini nga tinion, gabayan ko ikaw, lipot nga pangamuyo ini sang isa ka persona nga handa maghinulsol, gusto magbaton kay Kristo, gusto niya mabaton ang libre nga kaluwasan. So, tinagipusoon sundang ini nga pangamuyo palihog. Okay? So, duko ka sang imo ulo, piyong ka sang imo nga mga mata, sundang ini nga prayer bilang imo kaugalingon nga pangamuyo. Maga-pray kita. Pakisunod palihog, balaan nga Dios, salamat gid sa imo nga mga pulong nga nagpaintindi sa akon nga ako gali isa ka makasasala. Apang salamat kay ginpalangga mo ako. Nagkari ikaw kag nagantos sa cross para bayaran ang akon kasalanan. Sa sini Ginoo nga tinion, ginahinulsulan ko ang akon pagka makasasala. Kag ginabaton ko ikaw nga may pagtuo, hugot sa akon tagipusoon, bilang akon Dios, kag personal nga manluluwas, sang akon nga kalag. Dala ako sa langit, umabot man sa akon, ang kamatayon. In Jesus' name, Amen. So, pwede na ka makapungko.
Kabalo ka mo, sa mga tuod nga nagbaton kay Jesus Christ, ang siling sang Biblia, ginhatagan kita sang kinamatarong nga mangin ano, mga anak sang Dios. Buot sing ganon sina, may relasyon kita sa Ginoo, amay naton siya, mga anak niya kita, kag kita tanan diri sa sining simbahan, kung tanan kita tuod na nga nagbaton kay Kristo, magululutod kita tanan sa Ginoo. So, amo na nga, pasalamatan naton ang Ginoo sa kaluwasan nga ginhatag niya. Kag kamo nga mga matuod na nga nagkalaluwas, dugay ka na nga luwas, sundan ang Ginoo sa kabuhi mo. I-pray mo na nga, magpabautismo ka na. Kaya ti, ano pang ginahulat mo, kamatayon? Huwag ka gidya kasunod sa Ginoo. So, this time no, ang next nga invitation is para sa tanan nga mga miyembro, kag sa mga sympathizers ang sining nga simbahan. Okay? So, mag-pray kita. Diyos namon nga labing gamhanan, kag balaan namon nga amay. Thank you, Lord God, sa mensahe nga imugin padala sa sining nga gabi. Kag bisan pa, Lord God, sa mga pulong mo nga liwat, Lord God, nagbulig sa amon nga makahangop sa kaluwasan, kag sa mga bisita, Lord God, nga naghimo sang desisyon. Right now, Lord God, gina-entrust namon sa imong invitation, dala palihog, Lord, ang imong nga mga kaanakan sa sining altar, para, Lord God, sa pagsettle sang amon mga kaugalingon, pakig-istorya Ginoo sa imo, kung ano ang mga dapat nga i-correct, ano nga mga challenge ang amon nga nabatian, amon nabaton gikan sa pagtudlo sang imo nga mga pulong. Lord, palihog, buligan mo kami, nga padayon amay nga mangin mainalamon sa amon nga pagkabuhi. Truly, Lord God, the highest form of wisdom is the wisdom about salvation. And dapat nga i-consider namon bilang luwas, it is always a wise decision to serve you. And should I say, the wisest decision nga himuon sang isa ka Kristiyano ang magpangalagad Ginoo sa imo. Right now, Lord, palihog, istoryaha, padayon ang imong mga kaanakan, kag pamatii, Lord God, ang ilaman nga pakigsugilanon sa imo sa sining altar. Regarding sa pagpangalagad, regarding, O Diyos, sa pagsunod sa imo, sa mga bagay nga gusto mo i-correct sa amon nga mga pagkabuhi. So please, Lord God, buligan mo ang imo nga mga kaanakan. Ang mga bag-o namon nga mga kauturan, if they are not yet willing to obey you, kabay pa nga sa sining nga gabi, binagbinagon niya nga ang kabuhi isa lang. Tinagaan mo kami, O Diyos, ang oportunidad nga maghimo sang desisyon nga magsunod. Sa mga dugay na nga nagkalaluwas, sympathizers, dugay na nga nagasimba, ang prayer namon, Lord, nga maghimo sila sang personal decision nga sundon ka. It may be nga may mga tao sa palibot nila ang maghikay, kadlawan sila, questionon ang desisyon nila. Please, Lord, tagai sila sang kaisog nga tindugan ang tama nga desisyon nga magsunod sa imo sa pagpabautismo. Kag sa mga miyembro sang sining simbahan, ang prayer namon nga buligan mo kami nga padayon nga magsunod sa imo, magtutom sa pag-alagad, kag Lord God, magtinguha nga madamo pa nga mga tawo ang maabutan sang imo nga mga pulong. Padayon nga tagay palig sang kinaalam ang amon nga pastor sa pag-lead sa amon, pag-nurture sa amon, pag-motivate Ginong Dios sa amon, nga padayon nga himuon ang imo nga buluhaton. Dios namon nga labing gamhanan, kag balaan namon nga amay. Thank you so much, Lord God, for what you have done tonight. Thank you, Lord God, for the crowd, for the congregation, Ginoo nga nagtipon sa sining nga gabi. Sa mga first-time visitors namon nga nangin kaupod, sa mga nagbaton kay Jesus Christ bilang manluluwas, salamat, O Diyos, sa pagtrabaho mo sa ilang mga tagipusoon. And right now, Lord God, ang imo nga mga kaanakan nga nagapilo sang tuhod, gapalapit sa imo, gapakaubos ang kaugalingon, ari kami, Ginoong Diyos, buligi kami. Revive us again and help us, Lord God, to keep on doing your will sa amon nga mga kabuhi. Please, Lord God, i-dismiss mo kami sining nga gabi. Dala-dala, Lord God, ang pagpakamaayo gikan sa pagtuon sa iyong mga pulong. Nga ma-remind kami padayon that we have the highest form of wisdom bilang mga luwas na. Kabalo kami sang kaluwasan, kabalo kami kung din magapakadtong amon nga kalag, magapalangit kami, O Diyos, kung umabot man ang kamatayon. Right now, Lord God, strengthen kami, kag mabilog ina, Lord God, sa amon huna-huna ang realidad nga mga kaanakan mo kami. Sa sining nga gabi, Lord God, tipigi palihog ang pagpalauli, ang mga salakyan sa dalanon, ikaw ang mag-take control. Mga kauturan, Ginoong Diyos, sa pagpangdulong sa ila,
gabayan mo Ginoo. Salamat gid sa sininga tinion, bato na palig Lord God ang amon pagdayaw, may pagpasalamat. In Jesus name we pray. Amen. Right now, good evening sa tanan.